Ngayong araw, Okay, paabutin na natin ang TikTokeris na online seller na budol ng online supplier. Di ba po ako po yung pupunta sa inyo lagi? Ay, hindi ko po alam. Saka Hindi ko po natatandaan. Hindi Wala niyo akong po kami magawa. kausap eh. Anong masasabi nyo? Yung ibang tao, sinasabihan po na scammer po yung anak niyo. Totoo naman po eh. Umutang ng pera, siya pa ang pinerahan ng mambubudol. Pinaniwala niya ako na tutulungan niya ako. Sabi niya na need ko daw mag-deposit ng 9K. Hindi ka ba nun, nagtaka ka ba nun, sir? Trending na gadget seller ng scam o ini-scam? Asa na yung cellphone? Ang tagal-tagal na po. Halos mag-iisang buwan na, wala pa. Hindi daw na-deliver yung mga cellphone na binibili ng mga minor ninyo. Hindi po ako yung scammer. Ako po ay isang biktima rin. Huwag maging loser sa scammer. Dapat laging budol alert. Ikaw na nga ang umutang, bakit maglalabas ka pa ng sariling pera? Pinagbabayad ka muna bagong i-deliver ang bagong biling gadget? Lugi ka naman dyan, di ba? At kung ang supplier wala namang maipakitang i-deliver, scam yan, ate at kuya. Ito ang mga red flag na dapat mong bantayan. Gio, sa taas ng mga presyo ng bilihin ngayon, pati yung mga pangunahing pangailangan mo, kumisan, kailangan mo pang iutang no? Oo, Lutzi, maraming makaka-relate dyan, lalo na kung pet siya di peligro, di ba? Iyon na nga, ang hirap, pag umutang ka, ang taas din ang interes. Yun nga, mas masakla pa doon, Lutzi, niloloko ka pa ng mga, kunwari, magpapautang sa'yo. Paano lolokohin? Ikaw na nga nangungutang, ikaw pang may scam, no? Paano sila nang i-scam? Yung system ngayon, o yung bagong modus, ay magbibigay ka muna, kumbaga, ng down payment. Sa uutangin mo pa lang. Ay, grabe. Ikaw na nga nangailangan ng pera, ikaw pang kinuha na ng pera. Sir, saan tayo ngayon? Dito po sa iyo, Pando. Tara sir, pasok mo. Sino kasama mo dito, sir? Factory worker ang 24-year-old na nakilala kong si Jeff. Minimum wage earner na sapat lang ang kinikita sa araw-araw. Magkano renta nyo ngayon, sir, dito sa, parang studio type to, no? Na apartment. Opo. 1.8 lang naman po yung binabayaran namin dito sa upa. Pero sa mga bill nyo, sir, sa kuryente, yan, sir, mga magkano? Mga 472. Tinanong ko ang mga gastos ni Jeff sa bahay dahil naikwento niya sa akin kung gaano kahalaga ang bawat sentimo ng perang nasa bulsa niya. Katuwang man niyang girlfriend sa mga bayarin kung minsan hindi talaga sumasapat ang sweldo para sa pangangailangan nila. Kaya naisipan niyang umutang sa isang loan app. Ito ang sinamantala ng mga online kawatan. Kaya nga po ako nanghiram sa isang online loan, ganyan, ng perang pampuhunan para sa business sana naming ng peanut. Mga magkano po ba yung, kinailangan nyo po? 90K po, ganyan. April 7, 2024. Ito ang petsa kung kailan nagsimula ang bangungot ni Jeff sa lending app. Nakita ni Jeff ang Facebook page na ito na nag-alok ng pautang online. Paano mo ito pala nakita? Itong, lending company? Nag-scroll lang po ako sa Facebook. Nakita ko po yung ng personal loan. Kasi parang legit, parang madaming natutulungan. May pina-fill up lang po sa akin ng mga, na gumawa daw ako ng accounts, basahin ko daw po yung mga policy. Anong lending company? Easy loan. Tapos pagkatapos po nun, nirefer naman niya ako dun. Mag-a-assist daw po sa akin para maayos yung loan ko. Nilipat po kami sa Telegram. Isang Daniel Merck ang nakachat ni Jeff sa Telegram. Ipinaliwanag ko na maaring bot ang sumasagot sa kanya.
Software ito na ginagamit sa computer para automatic na sumagot sa mga chat application. Red flag nito ang peke o nakaw na litrato at mali-maling grammar at spelling. Pinaano niya po ako ng mga requirements ko. Pinasend niya po ako ng mga valid ID, perma, tapos selfie with valid ID, ganyan. Para daw ma-process po yung loan. Budol alert! Sa panahon ngayon, huwag basta mag-send ng mga litrato, ID o ano pa mang katibayan ng pagkakakilanlan. Bakit? Makikita dito yung mga dokumento, kumbaga ito yung mga requirements na hiningi sa biktima natin, mga ID picture niya, valid ID, may perma, humingi pa ng selfie niya kasama yung valid ID. Napaka-halaga at sensitibo nito kasi baka posibleng magamit ito sa identity theft. Pagkatapos magbigay ng mga requirement kuno, pinangakuan na si Jeff na makukuha na ang niloan o inutang na 90,000 pesos. Yung na-process na po, sabi niya na need ko daw mag-deposit ng 9K. Paano yun? Ikaw na nga yung mangungutang, tapos hindi ka ba nun, nagtaka ka ba nun, sir? Tinanong ko po yun sa kanya. Sabi naman niya na sinusubo kami na kung na may kakayahan po kayo o kaya para maano rin kami magbayad sa kanila. Naniwala si Jeff na makukuha niya ang hiniram na 90,000 pesos. Kaya agad siyang nagpadala ng 9,000 pesos sa e-wallet account ni Lovely Vic Quizon Manzon. Hindi siya kailanman nakachat o nakausap ni Jeff. So nakuha mo na yung 90K? Ay, hindi po. Hindi raw sumunod sa instructions si Jeff kaya pinaulit sa kanya ang proseso. Bago ko daw mapaayos yung need ko mag-deposit Magkano yung additional ulit? 15K. 15,000 pesos? Opo. So magkano na yung lahat na binigay mo? Bali, 24K po. Malinaw na nabubudol na si Jeff sa puntong yon. Pero dahil aminado siyang desperado na niyang makuha ang ipinangakong 70,000 piso ng kachat sa Telegram, humanap siya ng paraan para makapagpadala ulit ng pera. Ang inaano ko po nun, sobra po ako natatangan sa sarili ko na hindi ko po in-expect na mangyayari sa akin yan, na mabubutol ako ng ganun. Nagbabala ng Securities and Exchange Commission o SEC sa mga sangkot sa ganitong pambubudol. Pwede silang kasuhan ng estafa at pinapayuhan naman ang publiko na maging alerto at huwag magpabudol. Sa loob lang ng 6 na oras, napudol na si Jeff ng 24,000 pesos. Sweldo na niya ito ng halos 2 buwan. Sa kanya ko lang narinig na ang umuutang parang nagkautang na loob pa sa nagpapautang. Nakuha mo pa rin ba yung 90,000? Hindi na po. Hindi po, sir. Sabi niya, need daw maayos kung need ko na daw ulit mag-send ng 15K para maayos na daw yung loan ko. Hanggang sa puntong magkausap kami ni Jeff, naniniwala at umaasa pa rin siyang maibabalik ang perang inutang pa niya sa mga malalapit na kaibigan. Sabi niya sa akin na kakasuhan niya daw po ako. Yung abogado daw po ng company nila na pupunta sa police station, dala-dala daw niya mga document ko. So ngayon, ikaw pa yung kakasuhan niya? Opo. Wala naman po ako napala sa kanila. Sila pa nga po may napala sa akin. Kaya, doon na po ako nagtaka na gano'n. Sabi ko sa sarili ko na, ako na nga na-perwisyo, tas ako pa yung kakasuhan nila. Nag-file ng police report si Jeff. Sinamahan na rin namin siya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI Laguna District Office para mapayuhan sa maaaring susunod niyang hakbang. Ang dapat mong gawin dyan, mag-post ka ng disclaimer. Mag-disclaimer ka na doon sa mismong wall mo na ito ay nagpadala ako ng ID na ganito, na kung posibleng gamitin ito sa ibang bagay, just in case na may mangyaring na gamitin niya, at least meron pang naunang
parang babala sa publiko na merong ganyang insidente. Mas maganda rin, magpapablatter ka. May chance pa po kaya, ma'am, na makuha niya yung... Kasi over total, 24,000 yung naibigay niya doon sa lending company. Sa experience namin na medyo mahirap na ma-recover yung pera mo. Kasi nga, alam ng mga, mas ano pa yan eh, yung mga manluloko mas advance pa sa atin minsan pag-isip. Alam nila kung paano sila rin. Yung ano po, gabi na po yun. Di pa ako makatulog, kakaisip dun sa loan na yun. Kakaisip sa pera na binitawan na di na nabalik, ganyan. Parang, yung parang na-depress na ako, ganyan. Dun po sa mga inutangan ko po, nasira po ako sa isang tao, ganyan. Ano sabi niya? Nasira ka sa kanya. Bakit? Ano sabi niya? Na-scammer daw po ako. Malaki ang kabayaran ng maliit na pagkakamali ni Jeff. Pero unti-unti raw niyang babayaran ang mga nautang na pera sa mga tumulong sa kanya. Natuto na raw siya sa karanasang ito at hindi na magpapabudol pa. Susunod, online seller na tumapla raw sa kapwa online seller, magkaharap na kaya? Hindi po ba kayo magbayad? Kayo po. Basta ayaw kong magsabi nun. No? At saka minsan, Ang masasabi niyo, yung ibang tao, sinasabihan ko na scammer po yung anak niyo. totoo lang po eh. Huwag palampasin sa pagbabalik ng Budol Alert. O ano naman ang kwentong budol mo sa atin ngayon, Nikki? Ay, medyo kakaiba, Luchi. Alam mo, ano bang tawag dun sa ikaw na nga yung nabubudol, pero yung mga biktima mo pa yung parang naaawa sa'yo? Ha? Gaslighting! Yun mismo. Paano siya nang-gaslight? Paano niya ginagawa yun? Kasi sa dami na ng niloko niya, pare-parehas ang kanyang modus, no? Eh, yung mga nabibiktima pa niya, ay nalulungkot para sa kanya, Sila naaawa para sa kanya. So, okay lang na hindi na sila nabayaran o nakasingil. Parang ganun. Baka kaiba yan Emotional ang Oo. atake. Kakaiba. Wow, style! Ayan, okay. Paabutin na natin ng 1K likes yan. Guys, patap-tap tayo bago tayo magsimula. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dalian nyo na 1K likes. Start tayo kaagad, ha? 323,000 ang followers sa TikTok ng online seller at content creator na si Farhana. Araw-araw ang live selling ng 23-year-old na ito ng mga RTW o ready-to-wear items. Dito siya dumidiskarte ng kita sa pang-araw-araw niyang mga pangangailangan. Comment na agad ng G, dali! Hi, Far! Saan nagsimula lahat? Nag-boom yung mga live selling ko ng jacket. Since nga po nung nagsimula yun, doon ko po naisipan na magkaroon ng sarili kong brand. Nag-post po ako sa Facebook na naghahanap po ako ng direct na patahian po. Nag-comment po yung si Grex. Sabi niya, dito lang po malapit sa kanila, yung lugar nila. May mga patahian po sila. Paano ba niya nakuha yung loob mo? Dahil po napakababa ng presyo ng bigay nila sa amin. Sa ibang online supplier na nagalok ng mga paninda kay Farhana, 250 pesos ang presyong hinihingi nila kada piraso ng jacket. Bagsak presyo ang 160 pesos na lang na alok ng online supplier na si Rex Garcia, na nagpakilala rin bilang Agripino Garcia Alonzo at Rex Baltazar. Dito na nabudol si Farhana. So yung guys, na-scam po tayo ng 80,000. Hello guys, so ayan, hindi ko alam kung paano ko to i-share sa inyo dahil pati ako naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako dahil hindi ko alam kung paano ako na-scam ng ganong kalaking halaga. Alam ko sa iba, maliit lang yan, pero sa akin napakalaki na po yun. Bentang-benta ang sales talk ni Rex kay Farhana. Bukod sa mura niyang makukuha ang mga paninda, matamis daw ang dila nitong kausap niya, kaya hindi siya nagduda. Nagbitaw kagad siya ng salita na kaya niya.
kaya niya at marami daw silang ganung tela na makapal and quality. Hindi na kami nagdalawang isip kasi nga, ang dami nilang papalitan. So, meron pala silang video na nakita na pinost na talagang binidyohan niya yung lugar niya. Pinapakita niya talaga na meron siyang pagawaan. Kaya rin naman napaniwala itong si Far. Budol alert! Dahil marami nang ibinebentang produkto online, nagiging tambayan din ito ng mga mambubudol. I-check muna kung gaano kaaktibo sa online marketplace ang seller. Tingnan ang reviews ng mga nakatransaksyon na niya dati. Red flag kung walang reviews, hindi gumagamit ng totoong pangalan o litrato o humihiging agad ng down payment. Nagpagawa si Farhana ng 500 piraso ng jacket sa inirereklamo niya ngayong si Rex Garcia. Mura raw ang tag price ng umano'y nambudol daw sa kanya dahil manggagaling sa China ang mga tela. Simple lang naman ang usapan. Ibibigay ni Farhana ang bayad na 80,000 pesos sa supplier na si Rex, basta matiyak lang na maide-deliver sa napagkasundo ang petsa ang mga in-order niya. Nung pag-uwi namin, nag-down na ako ng 38,000 and then yung kulang niya, isinend ko na lang. Bali, ang total po nun is 40k na dinown namin para dun sa unang jacket na ipapagawa namin. Budol alert! Huwag magdeposito ng malaking halaga. Pag-isipan muna kung naaayon ba ang hinihiling deposito sa halaga ng binibili. Chill-chill na lang sana si Farhana habang naghihintay ng bago niyang supply ng mga paninda. Pero namuti na ang uwak, hindi pa rin na i-deliver ang mga order niya. Ano nangyari pagkatapos? Sabi namin, bakit ang tagal? Ang sabi niya, kailangan niyo po mag-add ulit. Sabi ko, paano po yung yung una kong dinown na 40,000. I-down ko na dun sa mismong patahian ko. Kumbaga, hintay na lang natin yung, at saka alam mo naman, China to, medyo matagal talaga ang opo. So, syempre, naniwala naman ako. Nag-down ako ulit ng 20k. Nung ilang araw lang nakakalipas, kinukuha niya na yung panibagong 20k. Sabi ko, sige, ayan. Bali, total lahat ng binigay ko is 80k. Dumating sa puntong gahibla na lang ang pasensya ni Farhana. Pinasisikot-sikot na raw kasi siya ni Rex ng 1 buwan at madalas pa victim pa itong si Kuya. Parang salita sa social media, it's giving me a scammer vibe. Sabi niya, wala akong may bibigay. Ang ginawa ko lang po, pinupuntahan namin siya. Kaso nga lang, lagi siyang wala. Tapos nakita namin na nag-church, tama, nagsisimba. So, syempre, parang nakuha namin, na, ang bait pala na ito, nagsisimba. So, nung nagpunta na po sa mismong barangay, dami daw nagpa-blatter sa kanya. So, doon na namin nasabi talaga na scammer talaga siya. Sobrang dami niya na palang na-scam. Sa 500 jackets na in-order ni Farhana, mga sample lang daw ang nahitaan niya. Sa 80,000 pesos na ibinayad niya kay Rex Garcia, kahit hibla ng tela, wala siyang nakuha. Umiyak-iyak talaga ako. Akala ko magkakaroon ako ng sarili kong brand. Parang wala lang sa akin nung nawala yan, pero sa totoo lang, umaasa pa rin ako na babalik siya. Kasi sayang eh. Sinamahan namin si Farhana na puntahan ang huling address ni Rex Garcia. OTW o on the way na kami nang makatanggap ng isang tawag mula sa isa rin daw sa mga nabudol ng itinuturong scammer na supplier. Magkano po ang pinaka-total po ng na-scam din po sa inyo? Bali 130,000 yun eh. Grabe, sobrang laki din po pala ng na-scam po sa inyo po, no? Ako kaya ang pinakamalaking na-scam niya. Nasaan na po pala si Rex? Hindi namin alam mo yung dating alam, bali-balita lang. Hindi ko rin alam kung balita. Ang sabi ng direkto daw sa bandang Hagunoy. Matapang na humarap kay Farhana ang ina ng itinuturong mambubudol na si Rex Garcia. Pinahintulutan niya kaming i-record ang usapang ito. Ipakita nyo, malinis ang kalooban ko kahit ilang tad nyo. Wala po akong takot. Ang natatakot lang, alam niyo po, yung taong magnanakaw at yung nanloloko. Diba po? Sa inyo po, may utang po sa inyo si Rex. Di po ako po yung pupunta sa inyo lagi. Ay, hindi ko po alam. Saka Hindi ko po natatandaan. Hindi Wala po akong kami magawa. kausap eh.
Hindi kita nakilala, pasensya na. Kahit sa tawag po, hindi po kami kinakausap, nagagalit lang po kayo sa akin. Nagagalit po na excess na po. Nasa kulang po po kasalanan sa inyo. Pagpupunta po Para kami, maano. pagpupunta po kami, kahit kakausapin lang po namin kayo, hindi nyo kami pinagbubuksan ng pinto. Ang masasabi niyo, yung ibang tao sinasabihan po na scammer po yun. Totoo naman po eh. Wala naman po akong magawa eh. Alam nga naman sabihin ko hindi, ako yung niloloko din. Willing po ba kayo magbayad? Kayo po. Basta ayoko magsabi niyan kasi yung kalagayan ko. Oo. Hindi na willing na magtrabaho. No? At saka minsan ito, basta't may pera ako, babayaran ko kayo. Hanggang sa isinusulat namin ang kwentong ito, sinubukan namin kunin ang paliwanag ng inirereklamong si Rex Garcia. Pero hindi na niya kami pinaunlakan. Napakalaki po talaga ng panghihinayang ko sa pera niyan kasi nga po, nagsisimula pa lang ako noon. Lumayas kasi ako sa family ko. So, ang nangyari na, nung lumayas ako, naglakas loob lang talaga ako mangingi sa tatay ko. Sa 5,000 na naibili ko siya ng isang bulto, yun, napaikot ko po siya ng paunti-unti. Kaya sobrang laki ka talaga ng alaga ni sa akin. Check out na kagad! Babawi raw si Farhana mula sa karanasang ito at hindi raw siya susuko lalo na't alam niya kung paano lumaban ng patas. Susunod, trending na online gadget seller may mga nabudol nga bang minor? Asa na yung cellphone? Ang tagal-tagal na po. Halos mag-iisang buwan na, wala pa. Hindi daw kasi nade-deliver yung mga cellphone na binili ng mga minor ninyo after nila magbayad. Hindi po ako yung scammer. Ako po ay isang biktima rin. Walang bibitiw sa Budol Alert. Ikaw ba, Gio, nag-shopping online? Ay nako, guilty tayo dyan. Palagi tayo napapa-add to cart. Kapatid. Add to cart. Ako rin. Pero alam mo, napapansin ko, parang ang daming bagsak presyo masyado. Yung mga ganun ba? Fake account ba yun? Alam mo, Lucy, dahil nga sa bagsak presyo, too good to be true na minsan. Yan. Kaya Oo. naglipanan na yung mga fake dummy o mga dummy accounts, lalo na sa Facebook at Sabi ko ibang na social nga ba media. Paano mo malalaman na fake account yun? Alam mo, Lucy, yung nakakalungkot, malalaman mo na lang kapag nabudol ka na. Ouch! Good news mga ka-mermaid! Sana po totoo nagbibigay ng cellphone. O siya, 20 na selyado na brand new, gagamitin mo na lang. Basta libre lang ito, basta nakapuso ka. Kaya madam, mag-PM ka na at Mahigit 440,000 ang followers ng Ariel's Gadgets Bodega sa Facebook. Trending ang live selling dito ng online seller na si Ariel John Tolentino. see you po sa aking live selling. Paano ka ba naman hindi gaganahang maki-party-party sa bentahan ng mga gadget online kung bagsak presyo ang mga smartphone at tablet na inaalok dito? Ang bagong labas na high-end smartphone na ito nga, wala pa raw 5,000 piso ang presyo. Ang tablet naman na ito, halos ipamigay na dahil 3,850 pesos lang daw. Sa sobrang baba, hindi ka ba mapapatanong kung talaga ba? Gusto ni Ruth mag-upgrade ng smartphone. Medyo luma na raw kasi ang ginagamit niya ngayon. Minsan po kasi na po siya, naghahang na. Sobrang tagal na din po kasi nung 2017 pa po ito. Kaya bala ko po talagang palitan na din. Kaka-cellphone ni Ruth, nakita niyang may sale ng gadget sa social media page ng online seller na si Ariel John Tolentino. Sagot ko ang original gadget mo tonight. Napanood ko po yung live niya sa Ariel's Gadget Bodega. Doon po sa live na yun, nung nanonood na po kami, sabi po niya, mag-mine po sa naka-pin post na page. Nag-mine po ako doon. Naka-buy one take one po yun, 2,799. Bali, papatak po na 1,400 yung isa. Ang pinakamura pong nakita ko sa mall, nasa 2,500 po. Dito po kay Ariel, 2,799, buy one take one na po. Kaya po ako nainganyo. Nagmay naman agad-agad si Ruth sa live selling. Ito ang mga sumunod na pinagawa sa kanya.
So sit back, relax, madam, and enjoy the life! Nagbayad ako noong April 2, 2024 po. Nagbayad ako through GCash po. Ang nakalagay po, Benjamin Estacio. Inutang ko po sa ate ko. Sabi nung ate ko, ayan ka na naman, baka mamaya scam yan. Pero sabi ko sa kanya, hindi, kasi nga sa mismong live niya yon. Budol alert! Mag-ingat sa mga fake profile. May mga online imposter na gumagamit at gumagaya sa pangalan at profile ng mga lehitimong online seller. At kung maaari, tanungin muna kung may business permit ang may-ari. Natanggap naman daw ng umano'y Ariel's Gadgets Bodega online page ang ibinayad na 2,799 pesos na full payment ni Ruth. Ang sabi na lang po niya, okay na daw po. Paantay na lang daw po nung tracking number. Wala po akong na-receive na date kung kailan niya po itatransact yung in-order kong cellphone. Sa mga gustong bumili ng gadget, naglipa na ang mga murang cellphone online. Pero bago magbayad, tiyakin muna na legit ang inyong online seller. Ayon sa DTI, siguraduhin na may physical store ang inyong pagbibilhan. At pangalawa, magbasa ng review sa kanilang social media accounts, maging website. Siyam na araw pagkatapos bayaran ang bagong biling buy one take one na smartphone, kinamusta na ni Ruth ang status ng item. Lagi po akong nagpa-follow up, kaya lang minsan po sinisin lang, kaya po nagtaka na talaga ako. Sabi ko po, mag-reply naman po kayo. Pagkatapos pong masend yung payment, wala na po. Tapos ayun po, sin lang po ng sin. Nagpanik si Ruth dahil mukhang nagkatotoo ang sinabi ng ate niya. Sabi nung ate ko, ayan ka na naman, baka mamaya scam yan. Pero sabi ko sa kanya, hindi, kasi nga sa mismong live niya yon. Paniniwala ni Ruth, nabudol siya pagkatapos magbayad sa may-ari ng e-wallet account na si Benjamin Estacio. Konektado kaya siya sa trending na Ariel's Online Gadgets Bodega. Sabi po nila, wala daw po akong transaction sa kanila, wala daw pong naka-record. Sabi ko, bakit wala po yung conversation, burado, tas sasabihin nyo wala akong transaction sa inyo, sabi kong ganyan. Paano po yun? Asan po yung cellphone? Ipadala nyo po kasi syempre hindi po biro yung pera, inutang ko pa po yun. Isa ang Pilipinas sa 11 bansa sa Asia na may pinakamaraming kaso ng online shopping scam. Sa bilang na yan, 35.9% ang bilang ng mga Pinoy na nabudol. 24.8% ang nabudol dahil bumigay agad sa mga hinihiling ng mga scammer. At 21.1% naman ang mga nabudol matapos kumagat kahit alam nilang kaduda-duda ang online transaction. Kaya ang payo natin, maging mapanuri. Kapag too good to be true, i-check yung mga detalye. Double check talaga na kung ito ay legitimate seller, may mga permit ba yan at may mga contact number. Hanggang ngayon, umaasa pa rin si Ruth na matatanggap ang biniling smartphone. Ito po yung huling message ko sa kanila. Sabi ko po, doon nga ako sa nakapin sa live na nag-message at dito yon. Dito sa mismong pinagpapalitan natin ng message ako nagbayad ng 2,799. Kasi hindi na po nila simulan hanggang ngayon po. Balitaan ko na lang po kayo pag nag-reply po. Mamaya, inakusahang scammer. May disclaimer. Dito kasi na-deliver yung mga cellphone na binili ng mga minor ninyo after nila magbayad. Totoo ba ito? Hindi po ako yung scammer. Ako po ay isang biktima rin. Susunod yan sa Budol Alert. Sa mga nakalipas na araw,
Hindi lang isa ang mga nagsapubliko ng kanilang reklamo laban sa Ariel's online gadgets bodega. Anila, hindi na-deliver ang order nila kahit nagbayad na sila para sa mga biniling item. Pero may mga paglilinaw ang online seller nito na si Ariel John Tolentino. Ariel, ito na nga kasi, hindi daw na-deliver yung mga cellphone na binibili ng mga minor ninyo after nila magbayad. Totoo ba to? Dito po kasi ako nagla-live. Ito po, Ariel Gadgets Bodega. Kung mapapansin niyo po, ang followers po namin ay 398,000. Kasing si Miss Ruth, yung nagre-reklamo, ay nakipag-transact siya sa scammer. Diba po? Nakipag-usap, nakipag-transact, and then, nung nalaman niyang na-scam siya, hinanap niya ako. Hinanap niya yung legit na page ko. So, nahanap niya, ma'am, mali po ang scammer page po ang napag-transact nyo. Ito lang po ang page namin. Sa social media platform na Facebook, mahigit 100 ang mga page ng Ariel's Online Gadgets Bodega. Pati na rin ang profile na Ariel John Tolentino. Ang marami sa mga ito, kakaunti lang ang followers at kamakailan lang ni-register. Mga impostor na nambubutol daw ang mga ito, sabi ni Ariel. Gusto ko lang din pong i-clear na hindi po ako yung scammer. Ako po ay isang biktima rin dahil ginagamit po ang mukha at pangalan ko at pangalan ng page ko para makapang-scam. Para wag nang maulit ang malungkot na nangyari kay Ruth, siguraduhin daw na hindi mapupunta ang pera sa mga online kawatan. Bilang po ako yung isang legit na online seller na maraming gumagaya. Marami po yan. So lahat ng reklamo, pwede pong i-email yan sa consumercare@dti.gov.ph. Pwede yan itawag sa hotline ng CICC, ang 1326 hotline. Nakipag-ugnayan na si Ariel John Tolentino kay Ruth. Naintindihan daw niya ang nangyari, kaya't personal siyang tutulong sa kanya. Huwag basta maniwala sa mga nakikita. Pero kapag red flag na ang nakita, umiwas ka na. At yan ang aking budol alert. Ako, si Gio Robles. Hindi dahil mura, pwede na. Baka mamaya, budol pala. Kaya research muna. At yan ang aking budol alert. Nikki de Guzman po. May tumatawag bang taga-bangko kuno na humihingi ng debit card details mo? Extra budol alert, scammer yan. Ito ang kanilang modus. Red flag number 1. May tatawag at magpapakilala sa iyong customer service representative kuno ng bangko mo. Mag-aalok yan ng rewards. Red flag number 2. Bago mo makuha ang sinasabing rewards, hihingin muna nila ang mga importanteng detalye ng debit card mo. Tulad ng card number mo, expiration date, at security number. Last ang cellphone number mo. Red flag number 3. Sunod nilang hihingin ang username ng mobile banking app mo. Excited ka na sa rewards, kaya naman ibibigay mo. Red flag number 4. Hihingin sa'yo ang matatanggap mong one-time password o OTP. Eka muna, gumising ka na dahil one step away ka na bago mabudol. Kapag binigay mo ang OTP, kaya na ma-access ng mambubudol ang pera mo sa bangko gamit ang mobile banking app. Sa ilang minuto na pangunguto, limas ang pinaghirapan mong pera. I-report agad sa bangko kapag nangyari yan at mag-file ng police report. At ang pinakamahalaga, baguhin ang username at password ng mobile bank app na gamit mo. Kaya kapag may natanggap kang ganyang tawag, i-block para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.